Nakalaya na nga finally mga tol ang Curse Prince na si Loki. Mukhang hindi nga siya gagawa ng mabuti sa ngiti niyang ito at maaaring maglaban nga silang dalawa ni Luffy sa mga susunod na chapter. So One Piece chapter 1141 at ang title nga nito ay Older Woman. Sa cover page ay napapaiyak na lamang sa galit si Ulti habang tinitignan niya na tinotorture nila husto ang kapatid niyang si Page 1. At hindi nga talaga makapalag si Page 1 dahil sa may C-stone nga siya sa kamay at paa. So hopefully nga sa mga susunod na chapter malaman na natin kung bakit ba kalaban na ni Huso ang magkapatid na si Page 1 at Ulti. Anyway, eto nagsimula nga ang chapter kay Nami at Road. Pabalik na nga sila dyan mula sa kastilyo sakay ng bangka at dala nga nila yung dalawang giant guard na injured. Galit nga dyan si Nami dahil naghanap raw talaga siya sa napakalaking kastilyong yon at akala niya nga raw meron man lang malaking gold, diamond o perlas. At sabi na nga lang dyan ni Road sa kanya wag nga raw malakas ang boses niyang si Nami. At sabi nga ni Nami yun nga raw talaga ang goal niya at wala siyang interes sa halimaw na tinatawag na Loki. Pinapakalma na nga lang ni Road yung si Nami at marami na nga raw itong mga pinagsasabi na hindi niya dapat sabihin. At after nga niyan mga tol, ikat naman dito kay Frankie at Ripley kung saan nag-e-explore pa nga rin sila sa Adam Tree. Sabi nga dyan ni Frankie hindi raw siya makapaniwala na maraming magandang lugar dyan sa Elbap at paliwanag nga dyan ni Ripley nakatira nga raw sila sa sanga ng Adam Tree. Kaya raw yung mga sanga talagang merong mga ancient history. At mula nga rito sa baba mga tol nakita nga nila ang isang putol na sanga. At napatanong nga dyan si Frankie kung ano ba ang nangyari sa sanga na yan. At paliwanag nga ni Ripley dati raw merong village na tinatawag na Hagin sa sanga na yan. Isang araw merong tumamang matinding kidlat sa sanga at dahil dun nagkaroon nga ng matinding sunog. Imposible na nga raw na maapula ang apoy dahil sa napakatanda na ng puno. Kaya ang ginawa nga nila pinutol na ang sanga para hindi na kumalat pa ang sunog sa iba pang mga village. Sabi naman ni Frankie talagang napakahirap na decision nga raw ang ginawa ng mga giant pero talagang napakatanda na nga raw ng Adam Tree. At dagdag pa nga ni Ripley ang natutunan daw nila ang weakness ng punong ito sunog at kidlat. So ayun, napakahirap pala talaga mga tol na magkasunog dito sa Elbap. Lalo na nga kung ang masunog mismo ang sanga ng puno dahil na nga sa napakatanda na nga nito, napakalaki at napakadaling kumalat ng apoy. At para bang nagpapahiwatig to mga tol na isang araw maaaring mawasak nga talaga ang Elbap at ang pwedeng maging rason nga nun ang kidlat at apoy. Imagine na nga lang natin kung magsunod-sunod nga yung sunog, siguradong hindi kakayanin ng mga giant at napakabilis ng kakalat ng apoy sa buong puno. Kaya pala talagang galit na galit nga ang mga giant kay Loki dahil kung maaalala nyo, isang araw sa mga prank ni Loki ang magsunog dyan sa Elbap. Anyway, cut naman dito mga tol sa Western Village kung saan nagaganap ang party. Lasing na nga talaga mga tol si Usopp at tanong niya nga dyan kay Nami saan ba raw galing ito? At nasaan rin ba raw si Zoro at Luffy? Sagot na nga lang dyan ni Nami maaaring nag-explore daw ang dalawa at sumang-ayon na nga lang si Usopp. At mula nga dyan mga tol lumapit nga sa kanila ang matandang Jarul. At sa sobrang kalasingan nga dyan ni Usopp pinakilala niya nga si Nami. At sabi niya nga yan raw ang kanilang genius navigator. Sabi naman ng matanda talagang napakaganda raw ni Nami. Sagot naman ni Usopp pervert daw yang si Jarul at ano ba raw ang tipo nito sa babae. At sagot nga dyan ng matanda mas prefer niya nga raw yung babaeng mas matanda sa kanya. At mula nga dyan mga tol biglang sinampal nga ni Usopp yung espada sa ulo ng matanda. Napahiyaw na nga lang dyan si Jarul sa sakit at talagang lumuwa nga ang mata at dila niya. At sabi nga dyan ni Usopp ang gusto nga raw na yun ni Jarul imposible dahil yang si Jarul na nga raw ang pinakamatandang tao sa buong mundo. So 408 years old na nga mga tol si Jarul kaya talagang wala na nga mas tatanda pa sa kanya. So sobrang lasing na nga talaga ni Usopp mga tol at kahit nga ang elder talagang biniro niya ng ganyan. At dahil nga sa ginawa ni Usopp bigla nga siyang dinampot ni Harudin at sabi nga ng giant huwag nga raw nitong hawakan ng espada sa ulo ni Jarul. Tumatawa nga lang dyan si Usopp at bakit daw walang matapang sa kanila para hugutin ng espada sa ulo ng matanda. At sabi naman ni Brogy huwag nga raw gawin yun dahil mamamatay daw sa sobrang pagdurugo ang matanda. Si Brook naman dyan talagang patuloy nga lang ang pagtugtog at nasabi niya nga na sobrang lasing na raw si Usopp. Habang sabi naman ni Nami ganun din naman daw yang si Brook dahil ang ulo nga niyang si Brook nandyan na sa baba habang patuloy nga siyang tumutugtog. Sobrang lasing na nga talaga ni Usopp dito mga tol, talagang enjoy nga siya sa kasiyahan habang pinapanood nga siya dito ni Nami at Jinbei. At sabi nga dyan ni Nami wala nga raw siyang magawa dahil
dahil ang pagpunta nga raw dito sa Elbap talagang pangarap niyang si Usopp. At sabi naman ni Jinbei obvious naman daw. Si Sanji naman palingon-lingon nga dito at hinahanap niya nga si Gerd. At mula nga dyan mga tol dito na nga sa isang bahay sa village kung saan ginagamot na nga raw ni Gerd yung dalawang gwardyang kasama niyang si Road. Sabi nga dyan ni Gerd ang isa raw nagkaroon ng fracture sa kamay at paa at ang isa naman daw gwardya mukhang na-injured ng isang matulis na bagay o maaaring nakatanggap daw ito ng malakas na shock mula sa maliliit na tao. At mula nga dyan mga tol tinatanong nga ni Gerd si Road kung ano ba ang nangyari at explain nga raw sa kanya ang detalye at hindi nga raw talaga natural na nangyari ito sa gwardya sa kastilyo. Sabi naman ni Road hindi niya nga raw alam, naglakad-lakad nga lang daw siya patungo sa kastilyo para makakuha ng design dun sa castle block niya. Ang tinutukoy niya nga mga tol yung gawa-gawa niyang Elbap Kuno. Nakita nga raw ni Road na sira na ang pintuan ng kastilyo at sa loob nakita niya nga raw ang mga gwardyang yan. Masama naman ang tingin niya ni Gerd, pinagpapawisan nga yang si Road at mainit ba raw talaga dyan. At sa isip nga lang dyan ni Road dahil daw sa masyado siyang tinititigan niyang si Gerd. At sabi naman dyan ni Gerd gigisingin niya na nga lang daw ang mga gwardya at tatanungin ng mga ito. Tumututol naman dyan si Road at hayaan nga raw nilang magpahinga ang dalawa. Sabi naman ni Gerd kung ganun daw sasabihin niya kay Jarol sa ang nangyari at tumutol na naman nga si Road at wag nga raw nilang sirain yung magandang atmosphere ng party. Sa isip naman dito ni Road kailangan niya nga raw tatagan hanggang sa makabalik na si Luffy at Zoro dahil kung hindi baka makonsider nga raw siyang kasabot sa pagpapalaya ng mga ito kay Loki. Gusto niya nga rin daw talagang makalaya si Loki para umalis na raw ito sa isla nila at wala naman daw silang pakialam sa gagawin nitong kaguluhan sa labas ng bansa nila. Pero yung pagtatago niya nga raw ng patungkol sa intruder na kamukha na Red Hair Shanks isang ang malaking problema. At mula nga dyan mga tol biglang binanatan nga siya sa likod ni Gerd. At sabi nga dyan ng babaeng giant i-reveal na nga raw nito at alam niya nga raw na may tinatago yang si Road. At mula nga dyan mga tol talagang bugbog na naman nga yang si Road. At kasunod nga dyan ito na mga tol cut na nga rito sa underworld. Nandyan na nga si Luffy at Zoro at nasa harapan na nga nila ang prinsipe na si Loki. Nagtataka nga ang dalawa sa sitwasyon dahil sa hindi nga raw ganyan yung kwento ni Luffy. Bagsak nga dyan si Loki mga tol at talagang matindi nga ang injury niya. At napansin nga rin nila na pati yung mga kaibigang hayop ni Loki injured din. At tinatanong na nga dyan ni Luffy ang si Loki kung ano ba ang nangyari at sino ba ang gumawa niyan sa kanya. At nasabi na nga lang dyan ni Zoro na talagang napakalaking araw na giant niyang si Loki. Mula nga dyan mga tol dali-dali ngang lumapit si Luffy para i-unlock na ang kadena niyang si Loki. Pinipigilan man siya dyan ni Zoro dahil sa hindi pa nga raw sila nagde-decision kung talagang papalayain nila ito. Sabi naman ni Luffy wala nga raw magagawa yang si Loki sa ganyang klaseng injury. At nagpapatulong na nga dyan si Luffy kay Zoro. Hirap na nga siya dahil sa nahawakan niya ang kadena na gawa nga sa Kairoseki. Sabi nga dyan ni Zoro wag nga raw muna dahil sa hindi pa raw sila nakakapag-decide. At mula nga dyan nagtalo na nga rito ang dalawa. Sabi nga ni Luffy ang giant nga raw mamamatay na kaya kailangan nilang tulungan ito. Sagot naman ni Zoro hindi nga raw siya obligadong tulungan ito. Hindi pa nga raw niya ito nakakausap at ang alam niya nga lang daw patungkol dyan kay Loki yung mga masasamang sabi-sabi. Pero nakakasigurado nga raw siya na ang giant na yan kasing laki ni Ors. At kahit nga raw ang Elbap talagang nasa mahirap na sitwasyon dahil doon. At mula nga dyan lumapit nga si Zoro kay Loki. Sabay sipa niya nga dyan sa tiyan ng giant. Napaluwa na nga lang ang mata dyan ni Luffy habang tinatanong kung ano bang ginagawa niyang si Zoro. Habang si Loki nga paharang nagising at talagang nasaktan nga siya sa ginawa ni Zoro. At isang napakalakas na sigaw nga ang pinakawalan niya. At sabi na nga lang dito ni Zoro yung sugat nga raw at dugo niyang si Loki totoo. At mukhang hindi naman daw ito nagkukunwari na nasasaktan siya. Mula nga dyan talagang galit na galit niyang si Loki kay Zoro at tinanong niya nga kung sino ba raw ito. At mula nga dyan parang nawalan muli ng mahalay si Loki. At sabi nga lang dyan ni Zoro pag namatay nga raw ito yan na nga ang kapalaran niya. Sagot naman ni Luffy napaka-cruel daw ni Zoro. At pumayag na nga rito si Zoro kay Luffy na tanggalin na nga ang kadena ni Loki. Pero pananatilihin nga raw nila yung isang Kairoseki sa isang paa nito. Sumang-ayon at natuwa naman niyang si Luffy at tatawagin niya nga raw si Chopper. Pero napakalayo nga raw ng library kaya baka raw merong doktor sa village. At sabi naman ni Zoro kung ganun daw malalaman na pinalaya nila si Loki. At siguradong mapapaalis raw sila dito sa Elbap. Sabi naman ni Luffy kung paalisin nga raw sila okay lang yon. Kaya aalis na nga raw siya at tatawag ng doktor. Magdadala nga rin daw siya ng mga karne dahil sa hindi raw makaka-recover yang si Loki kung hindi ito kakain.
Sabay lingon naman dyan ni Zoro at sinabing maraming araw karne dyan sa malapit. Ang tinutukoy niya nga ay yung mga kaibigang hayop ni Loki at biglang-bigla nga si Luffy at nagalit dahil sa mga kaibigan daw ni Loki ang mga hayop na yan. Sagot naman ni Zoro pareho nga lang daw karne yon at lalo ngang nagalit si Luffy dahil sa hindi raw siya kumakain ng kaibigan niya. At napasang-ayon na nga lang talaga yan si Zoro. Tumakbo na nga agad si Luffy papaalis pero biglang-bigla nga siya rito dahil sa may babagsak nga dyan. At mula nga dyan mga tol, yan na pala ang crew nila Harudin at kasama nga si Sanji. At pabagsak nga sila dyan sa underworld sakay ng bangka. So pabagsak nga sila dyan dahil sa nawawala yung Island Cloud pagdating dyan sa underworld. At wala na nga raw silang oras pa para gumamit ng elevator. Isang emergency nga raw ito at siguradong mabubuhay raw sila sa impyerno pag pinalaya si Loki. Habang si Sanji naman talagang in love pa rin at sasagipin niya raw si Gear. Dagdag pa nga ni Harudin, isang araw disaster ito. Maring mamatay na nga raw sila kaya humingi na nga lang siya ng patawad sa mga kasama niya. Sabi naman ni Goldberg, hindi nga raw nila sisisihin ito dahil sa ginawa niya nga raw yun para sa Elbap. Habang si Road naman nasasabi na talagang ayaw niya na nga raw mamatay. Pero eto sa pagbagsak nga nila ginamit nga ni Luffy ang gomo-gomo na pusen at sinalo nga ng napakalaking tiyan ni Luffy ang bangka niyang sila Harudin. Iyak tawa nga dyan si Harudin dahil sa tinulungan na naman siya ni Straw Hat pero mula nga dyan biglang tumalbog nga ang bangka nila. Nakaligtas naman sa impact yang sila Harudin pero malala nga rin yung injury nila. Nagpasalamat naman agad si Harudin kay Luffy dahil sa tinulungan nga sila nito. Matinding araw ang injury nila pero at least buhay pa nga sila. Dahil sa siguradong kamatayan nga raw yun kung hindi sila sinalo ni Luffy. At mula nga dyan mga tol lumuhod nga si Harudin at nakiusap kay Luffy huwag palayain si Loki. At kapansin-pansin nga sa panel na to mga tol na talagang napakalaki nga ni Loki. Nakaupo pa nga siya dyan pero halos kasing taas niya nga si Gear. Kaya talagang isang napakalaking giant nga ni Loki. Nagdag pa nga ni Harudin sinabi na nga raw sa kanila lahat ni Road at sana raw talagang wag pagkatiwalaan ni Luffy ang mga sinasabi ni Loki. Masyado nga raw tuso masama at wala ng pag-asa yang si Loki. Kilala na nga raw nila ito mula pa pagkabata at yung mga sinasabi nga raw nito mga tricks niya lamang. At halimaw nga raw talaga yang si Loki kung saan papatayin niya ang kaibigan niya nang hindi man lang nagdadalawang isip. At talagang kalaban nga raw ng mundo yang si Loki. Pero mula nga dyan mga tol, sabi ni Zoro huli na nga raw ang lahat. Biglang-bigla nga dyan si Harudin at kasunod nga dyan mga tol biglang tumayo na nga rito si Loki. Grabe yung taas niya rito mga tol, nasa baba niya nga rito si Luffy at parang mas mataas pa nga kay Luffy dyan ang sapatos ni Loki. Grabe nga yung presensya niya dyan, masasabi mong talagang galit na galit nga siya sa mundo. At dito mga tol talagang biglang-bigla na lamang ang mga New Giant Warrior Pirates. At ang matindi pa nga dyan biglang hawak nga ni Loki sa sandata niya. Nabigla nga rin dyan si Luffy at akala niya raw walang malay yang si Loki. Habang sigaw nga dyan ni Harudin tumigil raw ito at ilayo raw niyang si Loki ang kamay niya sa Ragnar. At dito grabe mga tol, ngiting bilan nga talaga si Loki. Mukhang hindi nga talaga siya gagawa ng mabuti at magwawala na nga siya rito sa Elbap. Ragnar nga yung pangalan ng weapon niya, pareho nga sa legendary Viking na si Ragnar Lothbrok. At kung napanood nyo nga ang Viking series siguradong pamilyar nga ito. Pero ayun nga, base sa translation kahapon sa spoiler, ang meaning daw ng weapon na yan ni Loki Iron Thunder. Kaya maring similar nga sa Thor Hammer kidlat nga ang nagagawa nito. At nabanggit nga kanina mga tol na kidlat daw ang isa sa mga kahinaan ng Elbap. Kaya kung ganun maaring kaya nga talagang wasakin ni Loki ang buong Elbap. Anyway, tingin ko hindi nga basta-basta papayag si Luffy na magwala na nga lang yang si Loki. Kasalanan niya nga ang lahat ng ito dahil siya nga ang may kagustuhan na palayain si Loki. Kaya kailangan niya nga talagang panindigan ang pagpapalaya niyang ito kay Loki. Kaya tingin ko nga sa susunod na chapter maaring maglaban ng dalawa. Mukhang kailangan nga mapasunod ni Luffy si Loki dahil sa may mas matindi nga silang kalaban dyan sa Elbap. At yun nga walang iba kundi si Shamrock at ang mga Holy Knights. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ang reaction nyo sa chapter na to. Malapit na nga tayo mag 100k kaya baka naman mag-subscribe ka na. Ayun lang mga tol, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!